Naibalita namin sa inyo kahapon yung 7 aso sa Indonesia na nilapa yung kanilang amo matapos silang maiwan ng ilang linggong walang makain. Alamin naman natin ngayon ang tamang paraan ng pag-aalaga sa mga aso at paano maiiwasan na sila'y maging agresibo. May news to go si Lay Alves live. Lay! Yes, Kara, higit sa mga dog tricks, alam niyo bang mas mahalagang maintindihan ang behavior ng inyong mga alagang aso, lalo na't kamakailan nga lang ay isang dog owner sa Indonesia ang inatake at kinain ng sarili niyang mga aso. Di umano ay naiwan ang mga ito ng walang pagkain sa loob ng 2 linggo. Kasama natin ngayon si Lester Zapanta, isang dog behaviorist. Good morning, Lester. Morning. Yes, okay. Explain muna natin ano ba yung dog behaviorist? Basically, study ng dog behaviors and then we modify yung unwanted behaviors ng dog kagaya ng pangangagat or makulit. Alright, yung nangyari sa Indonesia, paano ba maiiwasan yon? Okay, yung sa Indonesia, basically, instincts yung lumabas doon eh. Kailangan nila ng pagkain, 14 days silang nag-starve, so lumabas na yung prey drive. Kailangan nilang mabuhay, survival instincts ng dogs. So para maiwasan, kailangan may adequate food and water yung dogs palagi. Alright, so pag halimbawa, magbabakasyon, so anong, walang maiiwan dun sa mga aso? Pag Anong kailangan magbabakasyon, you can look for someone na trusted nyo, kamag-anak, iwan nyo yung dog nyo, o kaya someone na pwedeng tumao sa bahay nyo, or if no choice kayo, you can look for a doggy daycare kung saan pwede nyo iwan yung aso nyo. Just make sure then na complete yung vaccines ng dog. Mapunta naman tayo dun sa mga common dog behavior na hindi naiintindihan ng mga dog owners. Ano ba yung example ng mga yun? Hyperactive behavior, territorial behavior, and also yung mga aggressive, pagiging dominant sa ibang dogs, prey drive sa pusa. Kailangan makorek yung mga yan kasi nag-escalate yan sa end result na aggression. Okay. Yung sinabi mo kaninang example, yung halimbawa, especially yung mga small dogs, yung pagdating mo sa bahay, yung tumatalon. Yung mga small dogs, kadalasan yan, yung they are suffering from small dog syndrome. Pagdadating yung may-ari, tatalon-talon sa bahay yung mga maliliit na dogs. Ngayon, ang nangyayari, akala nung may-ari, excited ma-meet. Basically, because wala silang ginawa sa bahay and that's cause ng separation anxiety. So may separation anxiety malamang yung dogs. So ano dapat yung gawin pag ganon? Pag ganon, kailangan bago ka umalis to start with sa mga unang araw nyo ng bago yung dog, kailangan paunti-unti nyo siyang ihiwalay sa inyo, meaning i-walk nyo muna siya, tapos iwan nyo siya sa loob ng bahay, then alis kayo, balik, alis, balik. So dapat hindi mo laruin? Halimbawa, definitely hindi nyo dapat laruin agad na pag-aalis kayo o kaya pag nasa pinto na kayo bye. Parang niloloko mo pa na aalis ka. So, pinakamaganda kung aalis kayo, just go straight, walk, no looking back sa dogs. Yung pagdating like pag uwi mo from work, tapos tatalunan ka. Pag uwi galing sa work, ignore yung behavior. Ignore nyo yung dog nyo unless hindi siya relax. Once relax na siya, dun nyo bigay yung petting nyo. Pet nyo ng ipet. Kasi yun yung ine-encourage natin rather than yung pagtalon ng pagtalon sa atin. May nakwento ka, may isang Shih Tzu, owner na kinagat? Basically, one of my clients, meron siyang 2 Shih Tzu. Ang nangyari sa kanya, every time na dadating siya, talon ng talon. Ngayon, dumating yung point na pagdating niya, kinakagat na siya ng mga Shih Tzu niya, ng mga dogs niya. Because nga, hindi na correct yung unwanted behaviors. Alright. So ano yung mga paraan to control dog behavior? There are 3 types ng corrections na ginagamit ko using the sound, the leash, and the touch. Basically, yung sound and leash, yun yung ginagamit ko pang correct ng mga unwanted behavior pag naglalakad, halimbawa. Tsaka para makuha ko yung attention nila. Pag halimbawa meron silang masamang gagawin. Halimbawa. Okay, pwede ba nating... Okay. Halimbawa, for example, nagwo-walk sila, tapos gusto nilang mauna sa akin. For them to stop, kailangan ko lang correct and then para hindi sila manghila ng manghila sa walk. Tapos, you can snap your fingers, you can make any sound na assertive yung dating nyo para alam ng dogs na unwanted nyo yun. Okay? Pero wag yung pasigaw na galit. Okay. Kailangan bang mag-socialize din yung mga aso? Kasi di ba yung ibang mga dog owners, parang they just keep their dogs at home? Yeah. Basically, the reason why dogs are the most sociable animal is kasi nga sila yung ganon na dapat na kasama ng tao, kasama ng ibang dogs. Ang ginagawa ng ibang owners,
nakatali lang sa bahay, nakakulong, hindi nila alam, lalong nagkakaroon ng unwanted behaviors yung dog kasi hindi nila nare-release yung energy nila, and then talaga ang dogs nagwo-walk yan every day. So basically, kailangan mo talagang i-socialize sila sa ibang aso, sa bata, and also sa other people para hindi naman maging danger sa society. Alright. Ito, parang interesting question, I think, for many people. Ano naman yung gagawin? For example, naglalakad ka sa kalye, tapos biglang may nakasalubong kong aso na parang may threat na i-attack ka. Anong gagawin mo? Pinakamaganda, don't look the dog sa eye nila, directly sa eye nila, because you're trying to challenge the dog sa territory niya. So, kailangan wag mong gawin yon. And then also, don't run. Just stay there. Kung naabutan ka na nakatayo, then tayo ka lang doon. Tapos once, for example, lumalayo na siya, doon ka naman ngayon mag-move. Every time mag-move ka, tapos papunta siya sa'yo, you stop. Alright. Alright, maraming salamat, Lester. Thank you. So, Kara, tandaan natin ang pag-aalaga ng mga aso at iba pang mga hayop ay may kaakibat na responsibilidad. Kara? Maraming salamat, Lay Alves.